Hi mga readers o listeners sa Yesenia Freedom Board. Welcome back sa tuang video confessions dari sa tuang YouTube channel o sa tuang Facebook page nga Yesenia Freedom Board. O ang title sa tuang confession karon kay Goodbye Troy. Just call me Kara. I'm 23 years old, half Australian and half Filipino. I grew up in my father's country, which is Australia, and immigrated here in Cebu after he died way back 2005. Yes, 12 years na ko diri nagpuyo sa Cebu, somewhere in Guadalupe, together with my mother and lola. To be honest, pagpuyo nako diri, naglisod gyud kog adjust, labi nagbag-o pa lang kaayo para nako ang environment. Pero later on, naka-adapt raman gihapon ko with the help of my family, friends, and especially sa akong mga bugal-bugalon nga mga classmates. Tungod nila, nakat-on yun ko og mga lalom nga Bisaya words, though dili yun siya dali og sayon at first. I spent my college days in one of the very known university here in Cebu. Tungod kay layo man sa moang balay, so gipa boarding house na lang ko nilang mama para dili kayo tantong kapoy sa lawas tungod sa biyahe. While I was busy in my studies, I was also at the same time busy with my sideline job. Yes, I'm a proud working student and one of the chosen scholars in the university where I'm studying. Gibuhat na ko ni tungod kay dili lalim og sayon ang amo ang kinabuhi. Labi na si mama kay naay mayoma og diabetic pa jud. Unya si lola kay naay ginatumar nga medication para sa iyahang high blood. I was taking up bachelor in political science at that time. I had my first acquaintance party in the school and there I met Troy. Si Troy kay medyo mysterious og bad boy type nga laki. Dili siya ordinaryo sa akong pananaw tungod kay gwapo kayo siya, baga og kilay, black kaayo og mata og eyelashes, taas kayo og ilong, puwa-puwa ang panit, og nindot pa jud kaayo ang build up sa lawas. In short, macho siya nga mistizo. During that night, akong oras nagtuyok lang yun sa sigi og tan-aw og totok niya. Naa siya dapit sa may bench sa resort kung asa gihild ang acquaintance party. Tapad niya kay mga chicks, sexy og mga gwapa na babae. Nagsigi lang yun ko og tutok niya hangtod sa nilingi siya nako og ni smile. Ako pud taon kay nagkaratol-ratol na tungod sa kauwaw. Samtang siya gakatawara kauban sa iyang mga chicks. Grabe yun na akong kaawaw ato ba, as in wala ako mag-expect nga mulingi day siya nako. I was in my third year college that time and I never expected nga magkakita pamigbalik ni Troy. Kay abi na ko first and last kita na to namo pag-acquaintance party
when I was in my first year college. Nagkakita mig balik pag take up nako og special exam since nauwahi ko sa exact date sa among exam tungod kay ako maoy nahimong pambato sa among school para sa usa ka inter-school pageant. Grabe ako ang kakulba pagkakita niya sulod sa Roma kung asa ko mo take up og exams. Namugnaw ko galit nga wala ko kasabot. Samutan pa jud nga atbang rami o gilingkuran. Pariha man pud ay mi nga nauwahi kay pambato pud ay siya sa soccer the other day. Og one more thing, pariha pud ay mi og kurso nga gikuha. Nakahibawo ko ani tungod kay giusa-usa mi og patindog og gipangutana og same questions. I was happy and sad at the same time. Happy because kahibawo na ko gamay sa background about niya. And sad because last year na lang day niya tungod kay mo graduate na siya sa iyang 5-year course nga gikuha which is law. I don't know pero mura kog nasakitan pagkadungog na ko ato bisan patuod nga dili misuod ug wala pud siya kailan nako. After atong adlaw, nagsigi na ko gunahuna og pangita niya pareha sa una katong una nakong pagkakita niya. Og nakakonclude ko nga wala pa jud ay nawala akong feelings para niya. One Saturday morning, giteksan ko sa akong classmate nga padtuon ko sa ilaha inig alas 6 sa gabi. Kay tuod lagi birthday sa iyahang kuya. Ako pud tawon nga medyo maawawon, ilabi dili kaayo misuod sa akong classmate, tagbaw pud tawon kog dili og refuse sa iyahang invitation. Pero gipugos yun ko niya nga padtuon kay lagi na siya'y ipailaila sa kuha. In my side, na-curious pud ko kung kinsa. Maotong nisugot na lang sad ko para mahumana. That night in their house, naka-feel jud ko nga out of place kaayo ko ato ang lugara. Tungod kay ako ray nalahi sa ilahang tanan. Sa tanan-tanang tao didto, ako ray naka-formal dress while nagdal shoes. Niya nakalugay ra ang buhok. Samtang ang uban, sexy kaayo. Niya social kaayo tan-awon, bisag mubo kaayo og mga gipang sulob. Nakaana gyud tawon ko nga Maria Clara kaayo ko tan-awon compared nila. Kay simple ra kaayo ko manamit og simple nga pagkababae. Samtang sila gisayaw-sayaw na, ako nara sa kilid nagtan-aw nila while nag-inom og juice. Naman pud daghan ni agdan ako nga makigsayaw pero ni-refuse ko tungod kay awkward kaayo tan-awon. While I was having fun watching them, nikalit og duol akong amiga nako og gibira ko padulong silang table. Nakuyawan ko og nag-start nako gakulba kay basin ipailaila na niya kuniya atong iyahang gingon. Samtang nagkaduol mi sa ilang table, na ako'y nakit-an nga familiar nga naong. Og wala jud ay ko nasayop, si Troy jud ay to. Pag-abot na mo silang table, nikalit og barog ang usa ka lalaki og miingon, "Hi miss, Jake di ay. Nice to meet you." Og mitubag ko nga, I'm Kara. I'm Kara by the way. It's nice meeting you too. Unya, nag-shake hands me. Sakita oy. Abi na ko si Troy ang makigila-ila, dili man di ay. Wala po siya nagtanaw while nag-istoryahan ay mi. Igo ra siya naminaw while nagsigi og kulikot sa iyang phone. Medyo suplado giday siya gamay. Og mikalit og ingon si Amanda nga, "Kara, by the way, si Jake dayto akong giingon nimo nga ipalaila nako nimo. Do you like him?" Ako pod, igo ra gyud tawon ko katawa tungod sa ka-awkward. Og misumpay si Amanda nga, "Jake,
She's pretty, right? Mobya na siya atong pambato sa school pag niaging si Mana sa inter-school pageant. She brought us the bacon. Di ba, Kara? Am I right? Mitubag ko, oo, nadala ra to sa kahig kay wala na may lain. Dayon katawa. Ug miingon si Jake nga, joker man puday ka, Kara, sa? You know I like you. You're smart, simple, and beautiful. By the way, pwede ko mangayo si mong number? Umitubag ko, nga sure. Pag ingon na ko ato, ni kalit lang og lingi si Troy while serious kaayo ang nawong, unya nihatag siyag pina-jerk nga smile. Mura kog nabastos the way siya makatanaw nako. Sa kataas sa among pag-istoryahan na nilang Amanda, Jake, ug uban pa sa ilang mga barkada, siya nagsigi lang gihapon og atubang siyang cellphone. Ug miingon si Amanda nga, oy Troy, tabi sa ginagmay din na oy, mapanos gani na imong laway. Misumpay si Jake nga, mao jud tol, naay chicks din hiyo, pakigila-ila sa ginagmay din ha tol. Nitanaw siya unya ni katawa og kalit. You know, I don't go after fact. Basin masakitan ra na siya. So better shut up. Not interested with Maria Clara type. Pagkadungog na ko ana, mura kog kahilakon sa kauwaw og sa kasakit nga mura gikumot ang akong dughan. Grabe jud, wa ko mag-expect nga masulti to niya. Sobra yun kong nasakitan, amaong nibarog ko og nananghid nga mag-CR sa kadyot. Ang akong gipananghid kay mag-CR, pero wala man ko kadumdum kung asa ilang CR, mao nang minggawas ko og nidiretso sa may swimming pool side nga naay mini garden. Og didto gipagawas nako akong gibati. Nihila kog taman. Sakit jud kaayo to iyang gipangsulti ganina. Pwede raman ta bisag pakigila-ila lang or kung dili, respeto lang bisag gamay. Ing-ana na lang jud ay ko kamabaw sa iyang pananaw. Kay abig simple ra ko nga pagkatao idaw na dayon ko niya. Grabe gyud, as in makalagot kayo siya. Lami kayo siya sagpaon. Nagsige ra yun kog tuya-tuya sa bench nga duyan hangtod sa medyo nawaswasan ako sa akong gibati. Sa akong pagmuni-muni ngadto, kalit lang nga naay mitapad nako. Wala ko milingi o wala nako gitan-aw kung kinsa. Ni kalit lang og sulti ang tao. Uy, okay ra ka? Sorry kayo ganiya ha. Wala to nako tuyo og sulti ang ako ang mga gipangingon. Nakalitan pud ko, familiar kayo ang tingog. Maong ako siyang gilingi. Hala, si Troy man din oy. Ni-smile siya o gipataas ang iyahang gibit-bit nga ilimnong makahubog. Og miingon siya nga, dali, mag-inom ta para mawasan ka. Wala nako tubaga iyahang agda. Instead, lahi akong gisulti. Huyo, kinsa man ka? Bagaan ni mog naong sa? After ko nimo pakauwawi ganina at ubangan nilang Amanda, karon mo kalit lang kag tagad nga murag walay nahitabo. Nasulti jud nako tungod sa akong kalagot. Mitubag siya nga, miss, sorry na god. Wala bitaw to nako tuyo ah. Nakalitan ra ko ganina ba? Kay bawo ka? Ako biya unta toy ipila-ila ni Amanda nimo. Pero ni-refuse ko ganina kay abi kog kinsa na sang bayhana iyang ipila-ila nako. Nagtuo jud ko nga iyang ipila-ila nako kay just like anybody else. You know, that typical bitchy type. Medyo na speechless ko sa iyahang mga gipangingon. Ha? Sure ka na? Basig nangatik lang ka ha para pasayloon ti ka. Mitubag siya nga, dili miss oy. Nasyak gani ko ganina. Wala ko ga-expect nga ikaw di ay iyahang gipasabot. Kakita naman ko nimo ato. Di ba ikaw tong nakasabay nako og take sa special exam last week? Mitubag ko nga, oo, ako to, ngano di ay. Og misumpay siya,
nga ikaw sadtong sigig tan-aw nako pag-acquaintance 2 years ago, right? Ug mitubag ko nga, oo, wala ka masayop. Ka-remember pa day ka nako, kadugay nato. Mikatawa siya ug miingon nga wala lang. Ambot pero igo ra siya ni katawa pagkuman og ingon nako ato. Ug ako ni katawa na lang sad og apil. After namog pangatawa, kalit lang nga nahilom ang palibot. Kiwa kaayo sa feeling nga stranger pa mo sa usag-usa, unya tupad pa jud mong duha. Mora jud makabungog ang kahilom. Mo nang niuna na lang kog istorya. Sige ha, una na lang ko kay base nangita na to silang Amanda nako. Maingon siya nga, ayaw saglakaw oy. Anhi sa diri kay wala ko'y kauban. Sure ka? Basin masuko imong uyab ha? Dili bi ako ganahan og away. Mikatawa siya og miingon, wala ko'y uyab oy. NGSB, no girlfriend since birth man ko. Mikatawa ko og miingon nga, pag sure oy, ayaw kog ilara. Og mibalik og lingkod, tapad niya. By the way, ako day si Troy. Ikaw, unsay name nimo? Ako day si Kara. Unya nag-shake hands ming duha. Deep inside, gikilig jud kog pamaayo sa pagkinuptanay na mog kamot. Ug nangutan na siya sa kuha kung pila ng edad nako. Mikatawa ko ug mitubag nga 19 pa ko oy. Ikaw di ay. Mikatawa sab siya ug miingon nga bitaw 21 ako Kara. Og gikuha niya ang baso siyang kilid og gisudlan og ilimnon. Og nangutana siya sa kuha kung moinom ba ko. Ako siyang gitubag nga dili ko hilig ana oy. Og nangutana siya sa kuha, so wala pa ka katry og inom? Mitubag ko niya nga wala pa jud taon. Pait biya ana sila niya makahubog pa jud. Og miingon siya nga dili man kong maanad na ka. Dili ko oy. Og miingon siya nga try lang god bisag tilaw lang. Nagsigi jud siya pamugos hangtod sa nisugot ko. Pag una tilaw lang jud to as in gamay ra kaayo. Hangtod sa naabot nami og dare niya nagkaanam nagkadaghan ang takos sa ilimnon. Haskang lingawan namo sa muang gipangbuhat. Mora mi og mga bata nga walay buot. Hangtod sa wala na ko kabantay nga daghan-daghan na di ay ang akong nainom. Nya nakafeel na kog kalipong, nya mora kog kasukaon. Motong nananghid sa kuniya nga moadto sa CR. Sa akong pagdali-dali kay kasukaon na kaayo ko, unya lipong pa jud kaayo, unya kay wala pa jud ko kabalo kung asa ang CR. Nisulod ko sa kwarto dapit sa may swimming pool ug didto ko sa CR sa kwarto ni Suka. Grabe kaayo akong suka. Halos tanan akong gipagawas nga murag wala nay ugma. Paghuman akong suka, nibarog ko og kalit kog nabarag. As in lipong nakaayo akong paminaw nga nindot nakaayo ilubog sa higdaanan. Sa akong ikaduhang pagbarog, nakit-an nako si Troy naglakaw padong nako. Og iya kong gitabangan og paglakaw. Og miingon siya nga, naunsa man ka Kara oy, wala man ka nag-ingon nga dili day nimo kaya, as kang bugaya nimong bayhana ka. Wala na ko katubag pa niya, kay basin musuka lang unya ko kung ibuka pa nako ako ang baba. Iya kong gialsa o gipahigda sa sofa. Siya pod nilingkod sa akong tupad. Wala na ko nakaremember pa sa sunod nga panghitabo. Basta pagbangon ako pagkabuntag ana, sakit kaayo ako ang kalawasan. Unya sakit kaayo ako ang tunga. Sakit ilakaw. Tanan sakit nga wala ko kasabot. Nilakaw ko padong sa CR ug pag-atubang nako sa samin. Grabe akong pagkakurat. Pagkakita nako nga hubo di ay ko tanan. Ako god gitakuban sa akong mga kamot ako ang baba
aron dili ko makasyagit. Nasyak gyud ko pag-ayo ato. Nilili ko og balik sa higdaanan og akong gitan-aw kung kinsa ang naangad to. Sos Mariusep, si Troy pa jud. Nagdali-dali kog lakaw padong sa kama og gipangita ang ako ang mga ilisan. Nagdali-dali kog ilis unya inihawa dayon atong dakong balaya. Mga pila ka adlaw after atong panghitabo, kabantay ko sa kong kaugalingon nga magsige na lang kog tama o guna-huna niya og sa nahitabo between namong duha. Mga pila pa kaadlaw ang nilabay sa dihang naay nitawag nga unknown caller sa ko ang cellphone. Ako dayong gitubag kay basin siya di ito. Og wala jud ko masayop, si Troy ang nanawag. Gusto siya nga makikita nako kay naa daw mi serious matter or issue nga pagahisgutan. Perte na kong kulbaa pagkita namo kay kahibaw nako og unsa ang among istoryahan. Og wala jud ko masayop about sa nahitabo namong duha ang among giistoryahan. Ana si Troy nga andam daw siya nga managot kay basin daw og maburos ko. Unya dili siya ganahan nga walay ilhong amahan ang bata. Ako pod, wala ko nitando kay naglibog pa ko og unsay angay na kong buhaton. Nakafeel siguro siya sa kuang karatol, maong iyang gikuptan akong mga kamot og niingon. Kara, kung dili ka kontento sa kuang gisuggest, pwede tikang panguyaban para magkagitang duha na lang jud. Kana kung okay ra nimo. Wala ko nitubag niya. Nagpabiling hilom lang jud ko hangtod sa nakauli na lang ko sa akong boarding house. Pagkagabi ana, nakadawat kog text gikan niya og niana siya nga, "Okay, I understand. Kahibaw kong nabag-uhan og nakalitan ka sa mga panghitabo kay ako sad ing-ana ako ang na-feel. Sige, hatagan lang sa tika og space. I hope makaunhona ka og tarong." Akong gituman iyahang gipanulti. Naghuna-huna jud ko pag-ayo kung unsay angay buhaton. Pero ganahan ko maglikay niya og nilang Amanda kay kiwahan ko unya mauwawsad ko. Nahibong na lang ko pag next week after sa among pag-inistoryahanay. Pag-abot nako sa among room, nang lingi tanan akong mga classmates og mura gipangkilig. Magsige sila, "Uy," samtang nagkadul ko sa kuang lingkuranan. Og didto nakita nako ang bouquet of flowers nga naay dala letter. Ambot pero kilig kay ko sa pag-effort sa naghatag. Pag uli sad nako sa boarding house, gawas sa kumpultahan na apoy mga buwak nga perting humuta. Gikilig na sad ko. Hangtod sa nilabay ang usa ka buwan, maulang gihapon ang akong pirmi masugatan sa matagadlaw. Wala la jud ko kaantos og ni-decide ko nga sugto na siya. Nawagtang nasad akong gakulba kay gidugo man ko. Perti gyud taon niyang lipaya nga gisugot na ko siya. Pero nasad pud siya kay gatuo man pud siya nga mabuntis ko. Amaw gyud tawhana. Nindot ang start sa among panaguyab.
kay pagila-ila sa usag-usa among giuna. Giila-ila yun namo ang usag-usa nga halos walay sikreto nga dili mahibaw-an. Kahibaw nako siya mga past og mga binuhatan og kahibaw na sad siya kung unsa ko kahinhin og ka Maria Clara nga type nga pagkatao. Ni promise siya nako nga dili sa kunya hilabtan og balik samtang dili pa mi kasal. Nagkadugay ang mga relasyon, nagkaanam siya ka sweet, ka caring o ka gentle. Nindot kaayo siya tan-awon kung maglambing kay mura siya gentle giant. Usahay kung matulog siya, akong drawingan iyahang nawong og bullpen. Amawa dyan ako lagi. Napaila-ila na po day nako siya sa kong mama og lola. At first, babag kaayo sila kay basin og mauna niya hinungdan nga dili ko magtinarong og eskwela. Og basin niyag mabuntis kog sayo, ilabi na nga macho o gwapo kaayo akong uyab, unya unan pa jud nga ako kay porma kayog lawas, hamis og mestiza. Pero later on, nadawat na lang pod nila kay nakita man pod nila kung unsa ko kaseryoso sa pag-eskwela. Ni-attend ko pag-graduation ni Troy. Magna cum laude ay siya, bisan pa sa iyang pagkabugal-bugalon na bright kayo ning tawhana. Happy kaayo siya pagdawat siyang diploma. Ako, kay sa may luyuhan lang ko nagtanaw, kay basin unyag makit-an mi sa iyang parents, unya wala para bato kailan ako. Pagkahuman sa ceremony, nakita nako nga niuna og uli iyang parents og ubang relatives og siya pod tagbaw og sigig pangita nako. Magkatawag yun ko magtanaw ba nga guol kayo ihang nawong. Niduol ko niya og gikuhit iyang likod. Sus, Clara, ganina ra ko nangita nimo ba? Din man kagikan. Clara iyang endearment nako because of my Maria Clara attitude. May katawa ko og miingon nga narako ngadto nagtanaw nimo og mitubag siya nganong wala man ka ni duol diri ganina. Wala ko nitubag, instead gihag na ko siya. Tight hug tungod sa kong kalipay kay nakagraduate na gyud taon siya. Siya pod nibaos og hugot nga gakos og iyang gikisan na kong buhok dapit sa agtang. Ug miingon siya nga, Clara, ready na ka nga ipalaila ta ka sa kong parents? Nasyak ko sa iyahang pangutana, maong nibuwag ko gikan sa among pagginaksanay o straight nga nitan-aw sa iyahang mga mata. Sure ka? Nakuyawan biya ako. Mao na akong pangutana niya. Ug mitubag siya nga, dugay na, nganong makuyawan man ka nga naaraman ko pirmi sa imong kiliran. Aw, sige, ayaw yung kong biyay ha. Ug mitubag siya nga, promise, dili lagi. Tara na, og nitando na lang sad ko. Nagtaksir mi padulong sila ha kay wala man niya dad-a iyahang auto kay adto siya sakay siyang parents pagpadulong sa school. Yes, Troy came from a rich unknown family. His father is a politician and his mother is a wise businesswoman. An parihas mi, siya rasad ang ilahang bugtong anak. Maong ing-ana siya kapinangga, ang nakapan lang, dili may parihas kadato nila. Pag-abot na mo sila ha, perti na kong hangad tungod sa kataas o kadako silahang balay. Mansyon kaayo og dating, unya dako pa jud kaayo og gate. Nagdungan mig sulod sa gate, og samtang nagkaduol mi sulod silahang balay, nagkagrabi pod akong gakulba. Iya akong gipalingkod sa dakong sala. Mingon siya nga, Clara, okay ra ka sweetheart? Mitubag ko nga, okay ra ko. Medyo nakulbaan lang jud ko. Og miingon siya nako, nga ayaw na lagig pangulba din ha. Narabitaw ko nganhi. Gikalit siyag tawag sa ilahang maid, nga padtuon daw siya siyahang mama. Nananghid siya nga muhawa sa ugadyot kay naaray isulti iyahang mama. Pagbalik niya,
iyahan akong gidala padong sa rooftop sa ilahang balay. Grabe kanindot sa view sa ibabaw og hangin pa jud kayo. Pagduol namo sa dining table, kompleto na tanan niyang mga relatives ug ubang mga barkada. Dako kayo ang dining table. And ingon ani ilahang way sa pag-celebrate. A simple yet elegant dinner. During sa dinner, iyaha kong gipilaila sa iyang parents and relatives hasta sad sa iyang mga barkada. Kahibawo ko og ma-feel nako nga dili uyon o ganahan iyang mama nako. Kay the way siya makadala og tutok from head to foot nako. The way siya manulti og the way sa iyang response kung mo istorya ko. Lahi ra gyud, nasakitan ko sa feeling nga mora ko niya gi-look down. Sa bagay, kinsa raman sad ko. Usa ka simple nga tao nga naay simple nga kinabuhi. Layo ra kaayo ko compared sa iyahang anak. Though, ingana iyahang gipa-feel sa kuha during that night, I still managed to be pleasant, respectful, well-mannered, and professional. I still managed to smile though nasakitan gyud ko pag-ayo, pero ako na lang giluom. Ting klase na sad og first year college nako, while siya kay ongoing process paghihapon sa iyahang pagtraining sa law firm sa amigo sa iyang papa. Nagpadayon gihapon ang amo ang paghinigugmaay, bisan pa sa pagbabag sa iyahang mga ginikanan, ilabi na sa iyahang mama. Kung unsay nahitabo namo sa una katong nangahubog mi, kay nausban pa jud. Dili lang kay kausa, ikaduha, kundi kadaghan. Nawala ihang promise nako nga dili ko hilabtan. Dili kuno siya kaantos nako. Tungod kay naghinigugmaay man mi, nagpadayon mi sa amo ang gibuhat. Usahay manglaag mi sa mga nindot nga lugar og didto maglabing-labing. Usahay pod kung busy kay ko sa school, mo visit siya sa kong boarding house og didto matulog. Kiligon gani ko kanang makatulog ko sa kakapoy og binuhat og thesis og mga reports, mahubong na lang ko inig kamata nako o manatanan. Mo di ay kay siya di ay ang magtiwas. Kasweet jud oy, mora na jud mig magtiayon nga kasal na. Padayon ang cycle sa among relasyon. Hangtod sa usa ka adlaw, nakamata ko tungod kay mura kog kasukaon. Unya pagbarog nako, mura gibali-bali akong kalimutaw tungod sa kalipong. Mga pila ka weeks jud to nga magsigi ko og suka. Permi ko magluya, nya sensitive kaayo ko sa tanang butang og dali ra kaayo ko masakitan. Ako ning gitago niya og mga almost 2 months kay wala sad ko kahibawo og naunsa ko. Pero kadugayan, murag nakabantay na jud siya nako. Permi na kong saputon, usahay dili ko ganahan mo tagad niya, usahay pod masubraan kog panggigil niya. Unya pilian pa jud kayo ko og pagkaon. Og niingon siya nako, nga mi, mura man kag nanambok pero gamay gihapon imong bukton. Unya daghan kaayog na usab sa imo. Mi og di na ang amuang endearment sa usag-usa since mura na jud mi og manag-asawa. Mitubag ko niya,
Nga ha? Dili manggod. Medyo nakulbaan ako. Unya miingon siya nga, "Me, basin buntis ka ha? Unya wala lang ka magsaba nako." Ambot sa dioy, wala pud ko kahibaw. Pero medyo emotional na ko aning dapita. Iyaha kong giduol o gigakos unya iyahang gihikap ako ang tiyan. Nganong mag-uol man ka? Dapat gani malipay ka kay nanatay liwat? Maingon ko nga, unya, akong pag-eskwela, silang mama o lola, imuhang pamilya, unsaon naman lang. Misad oy, ayaw na lagi og kabalaka. Tara, magpa-check up sa ta. Iya akong gikuyugan og pa-check up, and true to what he said, confirmed positive. 3 months na kong buntis. After na mo pagkahibaw nga buntis jud ko, una dayon na mong gipahibaw silang mama ug lola. Perting sukuan nilang mama pagkahibaw. Nakatilaw gyud kog taas nga kasaba og yaw-yaw, pero pagtaw-taod nakalma rasad si mama o gidawat na lang amo ang sitwasyon kay wala naman daw mi mabuhat. Naa naman jud daw kuno ni. Tungod kay masalan man ako ang pagbuntis, gipahunong usa ako ni Troy og eskwela. Kay basin unya og maunsa ang baby, mahadlok siya. Nisugot na lang sad si mama kay unang apo ra ba kuno niya. Nagrent mi og unit sa usa ka subdivision og adto mi namalhin og gibiyaan na nako ang boarding house para nasad sa safety sa health sa baby. 6 months na akong tiyan before namo gipahibawo iyahang pamilya. Perting laguta siyahang pamilya. Nisugod iyahang mama sa among balay og didto gikumot niya ako ang buhok og gisagpa kog kaduha. Madala-dala ra ang kasakit sa iyahang gibuhat, pero ang dili niya madawat nga apo niya ang bata. Grabe gyud kaguot sa kong dughan. Sobra pa sa kasakit. Pagkahibaw ni Troy about si gibuhat siyang mama, perti niyang sukua og nakahilak siya sa kalagot. Tuod sad, makita jud sa kong naong ang labhag sa pagsagpa siyang mama. Iya akong gibilin sa balay sa kong mama og niuli siya sa ilaha kay dili jud kuno sakto ang gibuhat sa iyang mama. 1 week anilabay before siya nitawag nga nilayas na day siya sa ilaha ug padong na siya sa amo. Naabot na ang adlaw sa akong pagpanganak, and it was a healthy baby boy. Lipay kaayo si Troy tungod kay liwat kaayo niya ang bata. Pinangga kayo namo si baby ug amo siyang gipanganlan og Marco. Nag 6 months na lang ang bata ug wala pa gihapon nahunong ang kagubot between namo ug sa iyahang family. Daghan na kaayog warning nga gihatag yang mama. Usa ni Ana ang nakapakurat nako og pag-ayo. Kung dili daw nako papaulion si Troy, kay iyaha daw kong pasakaan og kaso. Hasta sad akong mama or kundi pwede nila ipakidnap ang bata. Nya ipagawas nga inosente sila kay daghan silag backup. Grabe kong nakuyawan sa text sa yang mama nga halos dili ko makatulog sa sige gunahuna. Akong gisultian si Troy about ani,
Anhasta pud siya kay nakuyawan sa kung gibalita niya. Tungod ana, napugos og uli si Troy para husayo na ang tanan. Ako sad, nisugot na lang pud ko nga mouli siya para mahusay na ang tanan. Lisod jud kaayo ning ingon ani niya napatay anak nga gibantayan. 2 weeks na ang nilabay pero wala pa gihapon na uli si Troy. Nagsige lang gihapon kog paabot niya, bisan guol na kaayo ko og lami na kaayo siya apason sa ilaha. Pait jud kaayo kay magsige og pangita si baby sa iyaha. Sa wala magdugay og wala na jud ko kaantos og ako na jud siya giadto sa ilaha. Gibilin una nako ang bata kang mama og lola. Pag abot nako sa ilahang mansyon, murag mingaw man kayo. Walay bisag usa ka tao ang makitan. Nagsigi ko og doorbell sa gate pero wala joy mo gawas. Maong ni anak ko nga basig naray gilakaw. Nipauli ko sa mo. O pagkaugma ni ana, nigbalik ko ngadto sa ilaha. Sa kaduhang pagbalik nako, mao gihapon mingaw kayo. Nag-start na kog pangulba og wala na ko kasabot sa kong gibate. Gitry na kog doorbell og kadaghan pero wala jud. Kahilako na kay ko sa kakulba ba. May gani kay naay ni Agi nga bodyguard nga nag-roaming atong dapita. Nangutana ko niya kung asa na ang mga tao dinhi. Og ang iyahang gitubag. Hala ma'am, dugay naman walay tao dinha. Nang larga na silang sir pag niaging simana. Kalit-kalit sadto ilang paglarga man ba. Mura ko gibundakan og dakong bato sa kakurat nga akong gibati. Wala ko kabantay nga nagsunod-sunod na diay og tulo akong mga luha. Gitry na kog sige og tawag siyang number pero walay motubag. Nagsige na lang kog hilak sa kasakit og kaguol. Naluoy na lang akong mama nako nga mao'y nag-atiman ni Baby Marco. Padayon akong pag-contact ni Troy. Pero unavailable jud always iyahang line. Nahibong na lang ko kay naay nanuktok o gihatag sa kuha ang usa ka letter. Wala na kon mangutana og kung kinsa to, kay kusog akong kutoba nga gikan kang Troy ang suwat. Sweetheart, please forgive me for doing this. I know it will be a very painful process for the both of us. But there's no other way to save you and Baby Marco. Pero may kang naasa kong kasing-kasing langga. Ikaw og ikaw ra jud sukad sa unang pagtagpo sa atong mga mata. Ayaw biya pasagdi si baby ha, kay pinangga biya kayo na nako. Sweetheart, ayaw nako paabuta ha, kay dili ko ganahan nga wala kay kalipay og freedom. Kung maabot man gani ang saktong panahon nga magkita tagbalik, please don't forget me, my love. I love you so much. This was the last message I received from him. It's been 3 years since Troy left us. And yes, it's painful for a single mom like me who haven't moved on yet. Troy, mahal. Kung asa man ka karon, if ever makabasa ka ani nga confession, please don't feel bad, okay? Wala ko masuko sa imong gibuhat. Yes, I still love you this much. Ayaw sad kaguol kay dako na si Baby Marco karon, and he seems to look like you a lot. He's a living resemblance of you and our love. If God will give me another chance to live, I would still choose to love you. Sweetheart, we may not be destined to be together for a long time, but I am forever grateful that you have been the man of my life and the father of my son, even for a short time. And for me,
it was enough. Your love, memories, and baby Marco is my number one strength upon pursuing this tough and cruel life. I miss you so much, and I love you so much. Till we meet again, my love. Goodbye, my dear Troy. Og mao kato ang confession, ang story sa love and life ni Cara og ni Troy. Og atangi sa sunod na tong video ang part 2 ani nga confession. Welcome back mga listeners, readers, and followers sa Yesenia na Freedom Board. Usa na sad ka confession na nga to ang basahon karon. Og kani nga confession kay ang response sa confession ni Cara. Og gikan kini sa kasi ni Troy nga si Amanda. Og ang title sa confession, A Letter for Cara. Hello Cara. It's me, Amanda. I'm so glad I found you through this confession page. A friend of mine just recently shared the story from this page. And out of curiosity, I read it and was shocked to find out it was you and Troy's love story. First of all, Cara, I want to say sorry for not knowing the real story behind. I'm so sorry kay karon pa ko kahibaw sa tinuod nga panghitabo between ninyong duha. An wala sad ko na inform nga naa di ay mo'y anak. Cara, please forgive me for believing with all of Tita Margaret's lies, unfair judgments, and criticisms towards you. I never realized that it was you nga lugi kaayo sa tanang panghitabo. But I thank you that for almost 2 years of trying to find you in Facebook and other social media sites, now I finally found you through this confession page. Cara, please forgive me kung mauni akong way para makipag-communicate nimo. Since wala jud ko kahibawo sa imong username sa Facebook, and since dili sad ma-search imong real name sa Facebook. Though dili kayo tasood, but still, I'm very sorry kay wala man lang ko kauli nga na sa Cebu para kumustahon ka. I'm a busy full-time mom with 2 little kids and 1 mighty husband right now. Anaan ako karon sa Canada nagstay together with my family. Cara, do you still remember 3 years ago katong graduation time namo in college? Di ba katong naata sa mansion nilang Troy to have dinner? That was also the same date I said goodbye to all of you because I'm leaving for US to continue my studies there. And since my family had already immigrated there. A year or so passed by and I was shocked after na kong nabalitaan nga namalhi na di ay silang Troy sa US. And guess what? They live near beside our house. And since we are third-degree cousins, so it's easier for me to have bonding time and get together with them. But even a single word, Troy never spelled out anything about you, your baby, and what happened between the two of you.
Sulod sa tulo ka tuig, sukad na malhin sila dere, ang akong pagtuo kay naa kay laing lalaki. And you chose to broke up with Troy just to have your new. Daghan pang mga istorya ang gipahingsulti ni Tita Margaret sa ako, nga ako po gipang tuuhan, and I was really mad at you that time. But not until nabasa na ko imong confession nganhi. And I want to be honest with you. I want you to know everything from the start up to the end. So please, continue reading this one. Kara, daghan ang mga nahitabo sulod sa tulo ka tuig ever since they stayed here. 3 months after they immigrated, Troy was forced to get married. Since it was a planned and arranged marriage, and you already know how he dearly loved his parents so much. So walay nahimo si Troy, kundi pakaslan ng babae. But their marriage was not the typical one. You know, the romantic one. Since adtora sila nagstay sa house nilang Troy, which is just beside our house, dungog jud kaayo ilahang panaglalisay, murag halos taga-adlaw na lang. But well, their relationship went on despite of all their differences. I don't know kung anong nagdugay pa to silang duha, when in fact, the girl has this dirty manner and attitude, and I don't really like her. Kara, Troy stopped from taking up law. Instead, he chose to have a work. I don't know kung unsay nasulod sa iyang ulo, pero he just suddenly changed his mind. He became really busy and workaholic. Usahay kung magkita mi, he seems very stressed and haggard. Always gani na ako siyang i-remind to have himself a rest and a break. But he always says no. I could no more see his beautiful eyes, his laughter, and I could no more hear his corny jokes. He turned out to be a serious and a quiet man. He's no longer the same Troy, the same old best friend, and the same elder brother I've used to know. Kara, a year passed by and we found out that Tita Margaret was diagnosed with stage 2 colon cancer. Dugay na daini niyang ginatago katong naa pa sila sa Cebu. But she chose to keep it silent, and she had her secret medication. They gave her the expensive medication, but it seems nga mas nilala lang ang situation ni Tita. Her private doctor gave her a tanning of 2 years. But if she would still continue her medication, she will have longer years. But she suggested not. According to Tita, what's the purpose of having an expensive medication and a private doctor kung mas musamotra di ay iyahang situation? So she decided to stop the medication kay aksaya lang daw sa kwarta og panahon. Although wala kauyon si Tito and Troy,
But wala sila'y mahimo kundi suportahan na lang ang desisyon ni tita. Tita got bedridden. Panalagsan na lang siya magawasay. I once visited her and I joined their dinner. It was a silent dinner. No one had spoken until tita started the topic. To cut it short, she asked Troy and his wife's favor. Kung pwede ba nilang hatagan og apo silang tita o tito, kay ganahan siya makakita siyang apo before siya mamatay. Well, Troy did not answer right away. He seemed to be double-minded, so Tito William repeated it. And Troy, okay. He promised to do everything for his mom. And true to what he promised, Troy's wife gave his mom a cute little girl. They named the baby as Amber. After seeing the baby, lipay kayo si tita nga makita jud nimo siyang mga mata ang happiness. She looked so young that night nga murag wala siya'y sakit. But right after nag 3 months ang bata, last April 16, 2015, Tito William caught Tita Margaret not breathing anymore. Wala na niya nakayanan iyahang sitwasyon and she gave up. I was there to have sympathy with Troy and his family. He never cried. He doesn't talk. He was just quiet for everything that happened. And his face was dim. Tita was buried on April 22, 2015. I saw how hard it is for Tito to accept that his wife is already gone. I saw how hard it was for him to move on. But Troy? He never spoke to anyone, including me and his dad, and even his wife. After 6 months, Tito William had his lived-in partner. My relatives got angry at him. Pero wala may mahimo kung mao iyang gusto. Gisabot o gisuportaan na lang pud namo siya kay mauman iyahang way para makalimot sa nahitabo. And again, Troy seems not being affected. Murag wala siya'y pakialam nga nihawa na iyang papa og nakigpuyo og lain. In short, murag wala siya'y pakialam sa mga panghitabo. Kara, you know how I love Troy, and I treat him as my own elder brother. I was the one who caught his wife cheating on him. And I don't want to tolerate her dirty attitude, so I told everything to Troy. He was not angry nor mad of what I've reported. He's silent, he's calm, and right after knowing with this cheating wife, he broke up with her. Ang bagag nawo nga babayi, maupay na suko og nanagpa kan Troy. Kalami kaayong bugnoon bayhana. And guess what?
Iyang gibiyaan ang bata ang nilakaw siya nga wala man lay pananghid. Baga jud kaayo og naong. 5 months pa lang ang baby and Troy don't know anything sa pag-alaga og bata. So my mom decided nga sagupon lang usa ang bata kay luoy tawon kaayo kung adto ra siya sa ilang Troy. Mapasagdaan lang unya, magsigig hilak. So kami ang nagpadako kang baby Amber. Days passed by ug wala nako kita ni Troy nga nigawas. Permi na lang siya naglubog sulod sa iyahang kwarto. Usahay kung mosulod si mama, iyang pangasab-an si Troy kay Diyos mio, pagkahugaw o pagkagubot na lang jud sa balay. Unya ang mga sanina, sapatos o mga botilya nagkatag bisag asa. Napay kusina nga katag, unya ang mga hugason nagtapok. Grabe kapait kahimtanga. Motong nananghid si mama kan Troy nga mag-hire og maid para na imoatiman sa balay ug nisugot ra pod siya. Ambot unsay nahitabo niya ato kara. But murag dako jud kaayo siya kausaban. Usahay muli nga hubog, nya permi mag-inom sa iyang kwarto. Moreklamo na lang god ang maid kay iniglimpyo niya sa room ni Troy. Gubot pa kuno sa tanang gubot. Unya baho pa jud kuno kaayo og beer and alcohol. Usahay kanang muli ko gikan school, mohapit ko sa ilang Troy para i-check kung okay lang ba siya kay wala naman siya sud-sud sa trabaho. Unya wala na'y gawas-gawas. One time, natimingan ako siya sa iyang kwarto. I saw him sitting beside his bed, drinking alcoholic drinks and he smoked. Niduol ko niya unya nilingkod sa tubangan niya. Wala ko niya tagda. Wala po siya gisulti. Ako pod, wala o na ako misulti og diretsyo. Ako o na siyang giobserbahan. Kara, dako jud kaayo siya kabaguhan. From his physical aspects to his emotional aspects. Nidaot siya, he lost weight, his face is haggard, he looks very tired, his eyes are weary. Unya ning miyahok iyahang nawong. Gitutukan nako siya right straight into his eyes. And there, I saw loneliness, sadness, hurt, and emptiness. Kara, you know how much I cared for Troy. He's like a brother to me. And I was hurt seeing him like that. Nasakitan jud ko sa ako ang nakita. Mura gikumot og pag-ayo ako ang dughan sa ako ang nakita. And then I spoke to him. Troy, are you okay? Mitubag siya nga, yes, I am. Why? No, you're not. I can see it in your eyes. Akong giingnan si Troy. Come on, let's not talk about it. Amanda, I'm tired. Please. Ako siyang giingnan,
Nga no, we need to talk. Mitubag siya nga, okay, about what? What do you want to talk about? Ako siyang ipangutana, nga Troy, have you ever checked for yourself? What for? Mitubag si Troy. Pag-iingnan na ako siya, nga Troy, please help yourself up. This is not you. You are no longer the elder brother, the best friend that I used to know. You're not the same Troy anymore. Wala siya nitubag sa nitiwas kong istorya. Come on, speak up. You don't care about the world? How about baby Amber? Troy, she needs you. Amanda, please. And I was silent for a moment. Ipangutanan ako siya, nga Troy, why are you doing this to yourself? He didn't answer me. Instead, he looked straight into my eyes. He was already teary-eyed this time. His eyes full of pain and agony. Og nangutana siya sa kuha, have you ever tried to love someone? Mitubag ko niya nga, that girl? Amber's mom? Troy, she's not worthy of your love. She's a bitch. Og mitubag si Troy, nga judgmental people here. Then may smirk siya. Huh? What do you mean? Maunay akong pangutana niya. He didn't answer. Thus, he looked down to the bottle he's holding. Umiingon ko nga, you mean, Kara? Og mitubag siya nga, look, Amanda, I'm so sorry. And he cried. Yes, he cried that night. He told me everything what's on his mind and heart. I comforted him like he was a baby. Poor little Troy. A void of everything good. You know, Kara, that night he told me everything. He never let you out of his heart and mind. He never moved on. He still loves you so much. But he can't afford to betray his mom, who he dearly loved so much too. So he became a puppeteer. Everything he do needs his mom's approval. And he regrets everything he did to you. And he said he can't afford to be back with you after everything he did unto you. Kara, that night when we talked, he gave me a piece of folded bond paper. He said I have something to do with it, so I just nodded and kept it inside my wallet. Kara, you know that night, we laughed, we smiled through tears, and he joked again. He seemed to be back once again, and I'm so glad. I saw the old Troy that night. I was really happy to see him back, and I did have a great time with him that night. Ug miingon siya nako nga,
Amanda, I'm tired. I wanna rest. Mitubag ko nga, okay. So you are all better now? Are you? Pangutana na ko niya. Huwag may katawa siya, huwag miingon. Yes, I am. Thank you. You made my day. Kusad, nalipay. Huwag ako siyang ipangutana nga what about the one you gave me? Iyahang tubag, just keep it. You have something to do with it. Just promise me you won't open it. Okay? Mitubag ko nga, okay. So we'll see each other again. Promise? Mitubag siya nga, yes, I promise. I'll be back soon. I just need a rest. Huwag may good night na ko niya. Huwag mitubag siya nga, ang good night, take care of baby Amber. Mitubag ko nga, sure, no problem. This was our last convo, and I never realized this will be the last. Kara, the night after we talked, the next morning, I woke up because of the noise of ambulance and police patrons. Everyone is crying and I don't understand. I saw Mom crying and she hugged me. I asked her about what's happening but she never answered. So I hurried out and went to Troy's house. My heart was beating so fast and tears rolled down from my eyes. And there, I saw his dead body hanging on the wall. Troy committed a suicide. Kara, I'm so sorry. I am very, very, very sorry. I didn't know this will going to happen. I feel guilty for not knowing this will gonna happen. I didn't know it was his way of saying goodbye. Kara, his body was cremated. It's been a year and a half since it happened. And still, I can't believe he's gone. Kara, I'm so sorry kung karon lang nako nasulti ni mo tanan. I looked for you here in Facebook. I even tried to call you at your old number, but it was unavailable. And I was also busy with my studies up until now. Kara, a month after he was cremated, I remembered when he committed suicide, he was wearing a black t-shirt and there was printed letters on it. It said, "Read it." It took me a week to realize it was the piece of folded bond paper he gave me that night he was referring to. Kara, when I opened the paper, I realized it was his last letter for you. A farewell letter. To my dearest one, sweetheart, if ever God will give us another life to live, would you still choose to love a man like me? If you do,
then thank you so much, sweetie. But if you don't, then I understand. I will accept it. I know I am coward, center-minded, a bastard, and a puppeter. Sweetheart, forgive me for being like this. Forgive me for giving up on you and baby Marco. Forgive me for not fighting between the two of us. You know, Mom died because of cancer. Dad had another woman and lived. I was forced to marry this woman and she cheated on me. All of these are not enough compared to what I did to you. I think this is my bad luck, but I deserve all of this. And you don't deserve someone like me. But sweetheart, despite of all my imperfections and misdoings, God gave me a beautiful gift. And it was baby Amber. I may not love her mom the way I loved you, but I love Amber the way I loved Marco. I love them both as my children. You know, sweetie, she looks a lot like me. It's like Amber and Marco are twins. If ever I die one day, can you accept her to be one of your children? Would you treat her the way you treat baby Marco? Treat her like your own blood. Langga, forgive me for saying that I don't deserve this gift of life. I don't deserve to live anymore. I'm a mess, a failure, a bastard. Forgive me if I bid you goodbye. I'm tired of all. I wanna rest. Sweetheart, if ever you will miss me, please look at Amber and Marco. They are the perfect resemblance of me and my memories. I love you, I loved you, and I will always love you. I miss you, missed you, and will miss you. Your love and memories keep me alive for years. But I think this is the end. Sweetheart, I thank you so much for everything. I thank you for accepting me and my whole identity. You will always be treasured. You are one in a million. You are a precious stone. My life was a blessing the moment I first saw you. I love you so much. Kara, I know this is a very shocking revelation. I know this will hurt you so much. And I know it will be hard for you to accept all that happened. Even me, I'm still crying when I'm typing this confession. It's hard for all of us to accept the sudden truth. But we live in a cruel life. We live in an unfair life. Even when others are gone and they can no longer be with you, you still need to go on and survive. Because someone's waiting at your back, longing for your love,
And that's your children, Marco and Amber. Kara, I hope one day madawat nimo si baby Amber. She also needs a mother's love, and I believe that only you can sustain the missing link she'd always been longing for. Kara, that was the last letter he wrote for you. This coming December 2017, I and my family are coming home in Cebu to celebrate Christmas. I will bring with me baby Amber and Troy's Ash. If in case you want to see us and talk to me, please, Kara, please visit us soon in the old mansion of Troy's family. I'll be waiting for you. Thank you so much. And I'm sorry. Mga listeners and readers sa Yesenia na Freedom Board, mao kana siya ang confession nga gikan ni Amanda, ang kaso ni Troy, ug kana nga confession para kang Kara.